Malakas na naisuntok ni Jasper ang kamao sa desk nito. Nagyuko naman ang ulo ang ilang board of directors. Natakot sila sa bagong CEO. Sila kasi ang dahilan ng ipinag-iinit ng ulo ni Jasper sa sandaling iyon ang iilan nilang bilang na dumalo sa board of meeting nila. Ang inasahan ni Jasper na 15 sila, ay naging 4 lamang sila. Ibig sabihin mas madami ang dumalo sa panig ni Joaquin. Iyon ang hindi matanggap ng binata, kaya galit na galit ito ngayon. Bakit sila lang ang nandito, son? Nasaan ang iba? Hindik na katanungan din ni Mrs. Divina Velasquez. Nagdilim lalo ang mukha ni Jasper. Nag-igtingan ang mga bagang, kasalanan ito ni Joaquin. Ginamit na niya ang secret fund. Ang mga tanga naman na iyon, nagpauto sa kanya. What? Nanigas si Mrs. Divina sa kinatatayuan. Humigpit ang hawak nito sa luxury bag nitong bitbit. Papaano na ang inauguration ko bilang bagong chairman sa susunod na araw, son, kung ganito ang nangyayari? Pumamulsa si Jasper. Sa loob ng bulsa ng trouser ay kumuyam ng mahigpit ang mga kamao nito. Don't worry mom, I'll fix this. Gagawa ako ng paraan. Hindi ako makakapayag na malalamangan ako ng Joaquin ngayon. Goodness. Worry by paputok sa matinding sakit ang ulo ni Mrs. Divina na napauputi sa kabisera ng sofa. Mabilis itong inilalaya ng secretary ni Jasper at binigyan ng tubig pampakalma. Hindi talaga madaling kalaban si Joaquin noon pa man. Mana siya sa ama niya na, shut up. Galit na bulyo ni Jasper sa nagbibigay ng opinyon. Itikam nyo ang mga bibig nyo kung wala kayong magandang sasabihin. Tapos ay namumula sa galit ang mukha nitong isa-isang dinuro ang lahat. Natahimik ang malawak at magarang opisina ni Jasper. Walang katapusang problema, pati ang kapatid mong si Alexa ay hindi ko alam kung nasaan ngayon. Hi, Pop, utok na ulo ko sa inyo, kalaunay himutok ni Mrs. Divina. Ngayon naman ay parang aatekihin ito ng high blood na nahilot-hilot ang batok. Napatingin si Jasper sa ina. Maya-maya ay sinenyasan niya ang mga kamiting na umalis na. Anong problema kay Alexa? Tanong niya nang sila na lamang mag-ina ang naroon. Hindi ko nga alam kung ano ang problema ng kapatid mong yun. Basta hindi na lang umuwi kagabi. I can't even contact her. Nag-away na naman ba kayo? Nagpakawala ng hininga ang ginang, ang totoo ay pinakikusupan ako ng kapatid mo na itigil na natin ang pag-aangkin sa kumpanya. I got angry and I hurt her. Pero hindi ko naman sinasadya. Nagawa ko lang yun dahil imbes na tayo ang kampihan ng kapatid mo, ay sa magamang Velasquez pa ito kampi. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Jasper kaysa ang magsalita at magtanong. Sumisingkil-singkit ang kanyang mga mata habang napapaisip. I think I know where she is, maya-maya ay ibinulalas niya. Napakislot si Mrs. Divina, nabuhayan ang mukha nito na tumangala sa anak. Talaga, alam mo kung nasaan ang kapatid mo. Puntahan na natin siya kung ganon. Umiling si Jasper, ako na lang ang pupunta sa kanya, basta. Mom, kahit ano ang mangyari ay ituloy niyo ang inauguration. Ano man ang desisyon ng board, huwag ka pa ring papayag na kay Joaquin mapupunta ang posisyon. Akin lamang ang posisyon na iyon. Oo naman, pero bakit ba kasi dapat sa akin muna mapunta? Bakit hindi na lang diretsyo na ikaw? Tumayo si Jasper. Tinungo ang kinasasabitin ng quote nito at isinup. Mas sigurado pa rin tayo kung sa iyo muna mapupunta ang posisyon. Mom, dahil ikaw ang lehitimong anak ni Lolo. Siya, sige bahala ka. Saka na natin ulit pag-usapan ang tungkol dyan. Ang mahalaga ngayon ang mapuntahan mo si Alexa at iuwi na. Baka kung ano pa ang gawin yun na ikakapahiya natin. Matapos kunin ang baril sa drawer ng desk at isinukbit, lumapit si Jasper sa ina at humulik sa pisngi bilang palm. Teka, ano, yan? Bakit may kinuha kang baril? Hintakot na tanong ni Mrs. Divina sa anak. For protection ang, sige na aalis na ako. Alanganin man ay hindi na nag-usisa pa si Mrs. Divina. Mag-iingat ka, son. Tumango na lamang si Jasper at malalaki ang hakbang na nilisan na ang opisina. Sa kabilang banda, napakunot noo si Joaquin nang may ibulong sa kanya Secretary Dem. May nagtip daw rito na spy ng isang cleaning crew sa loob ng Regal Empire na nagmamadaling umalis si Jasper sa opisina nito. Napatigil si Joaquin sa pagpasok dapat sa kotse niya na binuksan ni Joseph.
Katatapos lang ulit ng pangalawang meeting niya kasama ang ilang board of directors na kumampi sa panig niya. Panay ang meeting nila upang pag-aralan ang pagpigil ng nalalapit na inauguration ni Mrs. Divina Velasquez Manriguez bilang bagong chairman. Oras na matuloy kasi yun ay mas mahihirapan na sila nabawiin ang chairmanship. At dapat masaya si Joaquin dahil malakas na ang pag-asa niyang mababawi niya ang Regal Empire. Ngunit dahil sa sinabi ni Secretary Dem ay napalitan ng hindi magandang kutob ang saya niya. Saan daw siya pupunta? Panipi, hindi tiyak ng kakampi nating nagsumbong, sir. Ang napansin lang daw niya ay galit at parang susugod ng gyera si Sir Jasper. Panipi, kailan pa? Panipi, kanina pa raw, sir. Siguro 3 oras na ang nakakalipas. Panipi, bamukol sa loob ng pisngi ni Joaquin ang kanyang dila. Napaisip siya ng matindi. Inalisan niya at sinikap na inarak ng utak niya kung ano na naman kayang kademonyohan ang nolisip ni Jasper. Ngayong alam na ni Jasper na mas madaming board member ang kampi sa kanya, natitiyak niyang kikilos agad ito. Pero ano kaya Leon? Let's go? Dahil walang pumapasok na ideya sa isip niya ay sabi na niya. Nagsipasok na sila sa kotse at nilisan ang lugar. Wait! Subalit hindi pa sila nakakaalis halos sa tapat ng main entrance ng Holt ay biglang pinatigil niya ang sasakyan. Hindi talaga siya mapalagay, may mali talaga, malakas ang kutob niyang may mangyayari na hindi maganda, and his intuit ion has rarely been wrong. Halos sabay na napalingon sa kanya ang 2 tauhan na nasa harapang upuan ng kotse. Give me my phone, simpleng saad niya kay Secretary Dem. Nagtataka man dahil sinabi niyang hindi muna siya hahawak ng cellphone anumang gadget na ang hindi nababawi ang Regal Empire ay tumalima ang kanyang sekretaryo. Iniabot nga sa kanya ang cellphone. May pagmamadali na idinayal niya agad doon ang numero ni Jasper nang mahawakan niyon. What's up, Inson? As usual, magiliw na bati nito sa kanya nang sagutin ang tawag niya. Ako ang dapat na nagtatanong sa iyo niyan, Jasper. Where the hell are you? And what trouble are you brewing again? Wala naman, gusto ko lang magliwaliw, nagtatawang saad nito. Umayos ka, Jasper, sinasabi ko sa iyo, hindi na tayo mga bata para maglaro. Bakit ba? Wala naman akong ginagawa, hahanapin ko lang si Alexa. Wait, don't tell me alam mo kung nasaan ang little sister ko. Kulang na lang ay magkanda basag-basag ang mga ngipin ni Joaquin nang marinig iyon. Napakabilis na naanalisa ng utak niya kung saan papunta si Diver. Sige na, papatayin ko na ito. Istorbo ka lang, seryoso na ang tinig ni Jasper nang muli itong magsalita. Nahindak ang buong kalamnan ni Joaquin dahil naging double meaning ang sinabi ni Jasper na Leon sa pandinig niya. Iyong, papatayin ko na ta. Pakiramdam ni Joaquin ay lumaki ang kanyang ulo sa naramdamang matinding takot. Darn it! Inis na inis niyang ibinaba ang cellphone. Saglit na nag-isip, and without any second thought, nabuo ang kanyang pasya. Secretary Dem, tawagan mo ang aviation manager, sabihin mong kailangan ko ang chopper ngayon na. Bakit, sir? Panipi, huwag ka ng maraming tanong. Basta gawin mo na lang. Sabihin mong sunduin niya ako rito sa Rosewood Hotels. At may 1 ka rito, tawagan mo agad ako kapag may nangyaring hindi maganda. Matigas ang tinig na wika niya. Asaf, sumama ka sa akin. Pagkasabi niya yun sa isa pang tauhan ay bumaba na siya sa kotse. Maangas ang hitsura niyang naglakad pabalik sa loob ng hotel habang nakabuntot sa kanya si Asaf. Sumakay sila sa elevator at bumaba sa pinakatuktok ng hotel kung saan naroon ang helipad. Wala pang 10 minuto ay maririnig na ang private chopper ng Regal Empire upang sunduin siya. Sa Villa Luna tayo, malakas ang boses na impormo niya sa piloto nang ipasuot sa kanya ang communication headset. Tumango lamang ang piloto at pinataas na ulit sa ere ang chopper. May nangyari ba kina Ma'am Celine at Alexa sir? Hindi nakatiis na katanungan ni Asaf. Sana wala pa pero alam kong meron oras na makarating sa Villa Verde si Jasper, sagot niya. Nagngingit-ngita ng mga ngipin niyang tumano sa bintana ng chopper. Makikita na roon ang magandang tanawin sa ibaba pero wairoon ang isip niya, na kina Celine at Alexa na. Sana maabyutin niya sila. Ayon ang kotse ni Sir Jasper, sir, makalipas ang ilang sandali ay turo sa kanya ni Asaf. Naningkit ang mga mata ni Joaquin nang makita ang kotse ng kalabang pinsan.
Tama lang talaga na ginamit niya ang chopper. Sa malawak na likuran ng Villa Luna sila bumaba, lagpas sa Villa Verde. Patakbo niyang tinungo ang kanyang kotse nang makalapag sila sa lupa. "Sir, sandali," tawag sa kanya ni Osef. "Ako na ang bahala kay Jasper. Sabihan mo na lang ang mga kasama mo sa Villa Verde na maghanda sila kung sakaling lalaki ang gulo," pasigaw niyang command dito bago nagmamadaling sumakay sa spare car sa Villa Luna. Pinasibad niya yun agad nang magbukas ang automatic gate. Papasalubong siya kay Jasper. At habang nagmamaneho, gamit ang isang kamay ay tinawagan niya ito. "Huwag mo nang ituloy ang binabalak mo. Alam mong hindi ko mapapayagan na masaktan mo ang asawa ko." Nagtatawa si Jasper sa kabilang linya. "So, tama ako. Ikaw nga ang sakay ng chopper. Ang bilis mo talaga umaksyon kapag si Celine na ang pinag-uusapan. Sabi ko na nga ba't hindi mo matitiis talaga ang babaeng iyon? Kunwari ka lang na hindi siya mahalaga sa iyo pero ang totoo mahal na mahal mo siya," nang uuyam na sagot ni Jasper. "Cut that nonsense, Jasper. Alalahanin mo rin na kasama ni Celine ang kapatid mo. Si Alexa, wala akong pakialam." Naging mabalasat na rin ang tinig ni Jasper. "Kung gusto mo silang iligtas, ngayon pa lang ay magdesisyon ka na. Sila o ang kumpanya, si Celine o ang Regal Empire. Tandang padamdam, mamili ka." Tuluyan nang nagdilim ang paningin ni Joaquin. Mukhang hindi na nga niya mababali ang sungay ni Jasper. Suko na siya. Itinilapon na niya ang cellphone at madiin niyang inapakan ang salinyador. Halos lumipad na ang kotse sa kanyang ginawa. Nalagpasan na rin niya ang Villa Verde. Maya-maya lamang ay tanaw na niya ang kotse ni Jasper at isang pasya ang kanyang napagdesisyonan. Walang masasaktan dito kundi sila ni Jasper lamang. Hind si Alexa. Lalong hindi si Clearier, con sila. Sila ni Jasper. Kinapa niya ang seatbelt at ikinabit sa katawan. Saglit ay galit na sigaw niya nang sinalubong niya ang kotse ni Jasper. Sadya na ibinangga niya ang kotse niya sa kotse nito. Ang sumunod na narinig ay ang pingkian ng nakanggigilong metal at ang nagkabasag-basag na salamin ng dalawang sasakyan. Lumabas ang airbags para protektahan si Joaquin ngunit naunang hamampas ang ulo niya sa manibela kaya nawalan siya ng malay. Ilang sandali na unang makikita ang kaunos-lunos na hitsura ng dalawang kotse na umuusok at yupi sa Haripuri. Sir, maya-maya ay dumating si Osef. Sa pilitan nitong binuksan ang pintuan sa bangka ni Joaquin. "Sir, gising." Niyugyug nito ang lupaypay na amos sa balikat. Awa ng Diyos, agad namang nagkamalay si Joaquin. Duguan ang mukha at wala sa huwisyo dahil nahihilo pa ito ay inilibot niya ang tingin sa paligid. "What happened?" tanong niya. Nang makita niya ang kotse ni Jasper sa unahan ay saka lamang siya nagbalik sa katinuan. Animoy nanembalik agad ang lakas niya at madaling bumaba siya sa kotse matapos unfastened ang seatbelt sa katawan. "Sir, baka mapaano ka?" Saway sa kanya ni Osef. Inalalayan siya nito pero tinabig niya ang kamay nito. Gigiwang-giwang ang kanyang lakad na nilapitan niya ang basag-basag at yuping-yupi na kotse ni Jasper. Katulad niya kanina ay nakasubsob ang demonyo niyang pinsan sa manibela, sugatan at walang malay. "Tantanan mo ang asawa ko." Kahit dinakma pa rin niya ang damit nito. Sumisingasing ang ilong niya sa galit. Hindi niya ma-imagine kung ano na ang mangyayari kina Celine at Alexa kung hindi niya sana nauhanan ito. "Sir, tama na po." Mabuti na lamang at napigilan ni Osef ang kanyang kamao ng akmang susuntukan niya pa sana ito. Binitiwan nga ni Joaquin si Jasper pero patulak. Hirap na hirap ang kanyang pagtitimpi sa bumubulwak niyang galit. "Sir, may sugat ka." Panipi. Sa sinabing iyon ni Osef ay noon lang niya naramdaman ang mahapdi sa kanyang noo. Kinapa niya iyon at nang tingnan niya ang kamay ay napakadaming dugo ang nagmantsa. Namumula na rin ang paningin niya dahil sa tumutulong dugo mula roon. "Umalis na kayo, sir. Kami na ang bahala rito." May pag-aalala sa boses na sabi pa sa kanya ni Osef. Napatingin silang parehas sa paparating pang ibang tauhan niya. Ang mga bodyguards na inilaan niya para bantayan ang kaligtasan ni Celine at Alexa. Bamantong hininga siya nang naisip niyang kailangan na nga niyang umalis at baka lumabas ng villa ang asawa. Hindi siya pwede nitong makita, lalo na sa ganoon niyang kondisyon na sugatan. Nang tingnan niya si Jasper sa huling pagkakataon ay napatiimbagang na naman siya. Nanunuot hanggang kanyang mga buto ang pagkapuot niya rito.
Tiyakin niyong mabubuhay, yan nang mapagbayaran niya ang kasamaan niya. Hindi sapat na ganito lamang ang kababagsakan niya. He should suffer and rot behind bars. Panipik. Yes sir, panipik. Lumakad na nga siya't muling bumalik sa Maynila sakay ang chopper. Nakontento na lamang siya nang tanaw kay Celine nang tumapat ang kinasasakyan na chopper sa Villa Verde. Kahit mahilo-hilo siya gawa ng sugat niya sa noo ay hindi niya hinayaang mawala ng malay hanggang sa lumagpas sila. Celine, huling na isambit niya bago bumigay. Lumupaypay siya tuluyang pinanuan ng ulirat. What was that? Nabahalang tanong ni Alexa. May banggaan yata sa kalsada, hula naman ni Celine. Mahina ang narinig nilang parang banggaan ng dalawang malalaking lata sa may malayo pero ay gulat na gulat pa rin sila, pati na rin ang mga bantay nilang mga kalalakihan. Katunayan ay nagsilabasan pa ang iba, mga naalarma. Come ate, let's see what happened, susog ni Alexa. Huwag na, Alexa, baka delikado, tutol niya. Nagsimula na siyang nervyusan. I don't think so, ate. Parang accident lang naman. Subalit dahil bata pa ay matapang na tumakbo patungo ng gate si Alexa. Alexa, sandali lang. Tawag niya rito ngunit parang wala nang naririnig ang pasaway na dalagita. Wala na siyang choice kundi ang sundan ito. Hindi po kayo maaaring lumabas. Laking pasalamat niya't hinarang sila ni Calex. May hawak-hawak itong shotgun. Handang-handa sa anumang gulo na mangyayari. Give me a way, Kuya Calex. They might need help, pangungulit ni Alexa. Nakipagpatintero ito kay Calexi. Sorry, Miss Alexa, pero kabilin-bilin ni Sir Joaquin na hindi kayo pwedeng palabasan lalo na ganitong pangyayari. Ano ba kasing nangyari, Calex? Ano iyon? Mahina hong yusisa naman ni Celine. Siyempre ay wala siyang kabalak-balak lumabas dahil delikado. Kung noon ay napaka-impulsive niya katulad ni Alexa, ngayon ay hindi na. Mas isinasaalang-alang na niya ngayon ang kaligtasan ng kanyang anak kaysa sa curiosity niya. May banggaan lang po, Ma'am Celine, sagot sa kanya ni Calex. If that's the case, then they really need help, subad ni Alexa. Sinubukan itong makadaan pero naharang naman ito ng isa pang bodyguard. Inis na inis itong nagpapadyak. Kailangan talaga nila ng tulong pero huwag po kayong mag-aalala dahil tinutulungan na sila ngayon ng ibang kasama ko, ani Calex. Oo nga, Alexa, huwag ka nang mag-alala. Kaya na nila iyon. Baka makasagahan lang tayo doon kapag pupunta tayo, pagtulong ni Celine sa binata. Fine. Ang haba-haba ng ngusong humalukip-kap si Alexa. Naging kamukha niya ang batang masama ang loob dahil hindi pinagbigyan na bilhan ng gusto nitong laruan. Bahagyang natawa si Celine. Sobrang nakyuta na siya sa hitsura ni Alexa. At hinayaan niya ang sarili na titigan ito dahil okay lang naman na mapaglihiyan niya rin ito. Napakaganda ni Alexa kaya tiyak na napakaganda o napakagwapo rin ang magiging baby niya kung magiging kamukha nito. Napabilang nga lang agad ang atensyon niya ay Calex nang mag-ring ang cellphone ng binata. Dali-daling inilabas ni Calex ang cellphone nito at sinagot ang tawag. Hello, Panipi. Calex, don't speak if Celine is beside you. Lumayo ka muna, utos agad ni Joaquin sa kabilang linya. Tumango si Calex kahit na hindi ito nakikita ng amo nito. Subalit hindi napigilan ang sarili na sulyapan si Celine. Naging halata daw ito. Napatingin tuloy si Celine sa binata nang nakita niya sa gilid ng mga mata niya ang pagsulyap nito sa kanya bago lumayo. Hinutuban siya na hindi niya moari. Sir, nandito na ako sa malayo, pagbibigay alam ni Calex nang nakalayo na nga ito kay Kalyan. Makinig kang maigi, Calex, umpisa ni Joaquin su ibibihin. Hirap na magsalita. Parang may iniindang sakit ang tinig nito. Tanggalin mo lahat ng TV, gadget, cellphone o kahit na ano na pwedeng malaman ni na Alexa at Celine ang nangyayari sa amin ni Jasper. Hanggat wala akong sinasabi ay huwag na huwag mo rin silang hahayaan na makalabas dyan sa Villa Verde. Tumigil saglit sa pagsasalita si Joaquin. Hinabol muna ang hininga. Naiintindihan mo ba ang sinabi ko, Calex? Panipi. Yes, sir. Masusunod, sir. Pero ayos lang po ba kayo? Panipi. I'm fine. Pabalik na ako sa Maynila. Ikaw na ang bahala dyan. Huminga ulit si Joaquin. May tiniis na sakit muna bago itinuloy ang pagsasalita. Ang lagi mong alalahanin ay si Celine at Alexa. If anything goes wrong with them due to your negligence, you'll be held accountable to me when I return.
Understand. Huwag po kayong mag-alala, sir, magiging ligtas sina Ma'am Celine at Miss Alexa dito. Panipi. Good. Panipi. Pagkasabi niyo ni Joaquin ay naputol na ang linya. Laking gulat nga lang ni Calex nang pagtingin niya sa likod niya ay nasa di kalayuan pala si Celine at nakatingin sa kanya. Hindi natagalan ni Celine ang pakikipagtitigan kay Calex. Madaling tumalikod na si Celine. Oo, alam niya agad na si Joaquin ang kinausap nito. At naiiyak siya dahil sa paraan ng mga sagot ni Calex na kanyang narinig ay parang ipinauubaya siya ng asawa sa tauhan nito. Pakiramdam niya ay pinipiga ang puso niya. Bakit ba ganon ang lalaking iyon? Kung pinapahalagahan siya, kung pinuprotektahan siya, bakit hindi ito mismo ang gumawa? Bakit ipinauubaya siya sa mga bodyguards? Ewan ni Celine, pero sobra ang pagtahip sa kanyang dibdib. Kinakabahan na talaga siya ng matindi, gayunman, kahit gustong-gusto niyang magtanong kay Calex, hindi naman niya magawa. Wala rin namang saysay dahil natitiyak niya na kahit magtanong siya kay Calex ay hindi rin naman ito sasabihin ang totoo. Tanging ang salita lamang ng amo nitong si Joaquin ang sinusunod nito. Mabigat ang kanyang mga paa na inihakbang na niya pabalik sa loob ng villa. Subalit minsan pa ay natigilan siya't napatingala sa langit ng kasabay ng malakas na hangin ay ang tunog ng chopper na padaan. Napakababa ng chopper at talagang sa tapat ng villa ito dumaan. Joaquin, at namalayan na lamang niya bulong niya sa pangalan ng asawa. Wala siyang kaalam-alam na kasabay niyon, ay ang pagbulong din ni Joaquin sa kanyang pangalan bago nawala ng malay, dahil sa dami ng dugo na patuloy sa pag-agos mula sa sugat nito sa noo. Joaquin, anong meron? Anong nangyayari? Bulong pa ni Celine habang nakatingala pa rin sa chopper. Tinangay ng hangin ang kumislap na ilang butil na kanyang luha na kusang tumulo sa kanyang mga mata. At kahit nang makalagpas at nakalayo na ang chopper ay nakatingala pa rin siya sa langit. Subalit bigla ay nakaramdam na siya ng hilo at parang panlalambot ng mga luhod. Ate Celine, muntik na siyang matamba sa kinatatayuan, mabutit natakbo agad siya ni Alexa at Ainel Alayan. Nanlalabo ang mga matang napatingin siya rito. Mahigpit siyang kumapit sa braso nito. Ate, what's wrong? Why are you crying? Panipi, ha? Nagtaka siya, at nang damahin niya ang pisngi ay basa nga. Hindi niya namamalayan na umaagos pa rin pala ang luha sa kanyang mga mata, kahit na pigil niya ang damdamin. Are you okay? Tanong pa ni Alexa. Oo naman, ayos lang ako, panipi. Then why are you crying? Panipi, umiling-iling siya. Hindi ko alam, Lex. Baka dahil sa gawa ng pagbubuntis ko na naman. You know madamdamin ang mga buntis. Sobrang emosyonal kaya siguro bigla na ang kami umiiyak kahit walang mabigat na dahilan, pagkway pagsisinungaling niya. Is that so? Sunod-sunod na tango ang ginawa niya. Ang mabuti pa bumalik na tayo sa loob ng villa. Baka kailangan ko ring ipahinga. Ang bigat kasi ng dibdib ko. Okay, I'll make you a snack too, ate. You might need some energy as well. Baka gutom na ang baby mo, hinawakan ni Alexa ang pisngi niya. She brushed away her tears. Ngumiti naman siya rito. Let's go. Pati sa paglalakad ay todo alalay sa kanya ang dalagita. Sa salas ay iniwan siya saglit nito upang gumawa ng merienda. She took advantage of that to rest and at the same time, to calm himself down. Ilang buntong hininga ang kanyang pinakawalan bago naibsan ng bigat ang kanyang dibdib. Bakit ba kasi siya apektado pa rin sa Joaquin na iyon? Bakit ba siya umaasa pa? Hindi ba't aalis siya oras na matapos ang problema sa Regal Empire? Bakit parang baliw pa rin siya na nasasaktan sa mga walang kabuluhang bagay? Mapait pa sa apdo ang ngiting kumawala sa bibig niya. Inis na pinahid at tinuyo ang namamasa pa ring pisngi dahil sa mga luha niya kanina. Pinaniwala na rin niya ang sarili niya na dahil sa pagbubuntis niya ang pag-e-emote niya. Mas mainam na iyon kaysa ang isipin niyang nababaliw na siya. Here's your juice, ate. Malambing na ibinigay sa kanya ni Alexa ang inuming tinimpla nito. May kasama iyong cake san serval. Tig-isa rin. Sila ng slice. Thanks, Alexa, pasalamat niya't sumimsam. Mas lalo siyang naginhawaan ng Dom Aloy ang malamig na inumin sa kanyang natuyot na lalamunan. Welcome. Are you feeling better now? Panipi. Oo, salamat sa pag-aalala. Nagngitian sila. Ma'am, papasok lang po kami. Maya-maya ay bungad ni Calex matapos ang ilang katok.
Kasama niya ang 3 pang bodyguard. May kailangan kayo, Calix? Tanong niya. Snack po tayo, pag-alok naman ni Alexa sa kinakain nila. Sige lang, Miss Celine, unang tugon ni Calix sa dalagita. Ano, ma'am, nakatanggap kasi kami ng order mula kay Secretary Dem. Kailangan daw naming kunin ang mga anumang cellphone at gadget sa inyo, pati na rin po ang TV. Panipi. What? No way. May pagtutol agad na reaksyon ni Alexa. Sorry, Miss Alexa, pero kailangan naming sumunod sa utos, ani Calix. Tumingin si Alexa sa kanya, nang hihingi ng tulong. Napakagat lang naman siya ng pang-ibabang labi dahil ano ba ang magagawa niya? Kunin niyo na ang dapat kunin, utos na ni Calix sa 3 kasama. Ate Celine, don't even think about agreeing to let them confiscate our cellphones. You know it's against the law, sabi sa kanya ni Alexa. Bumantong hininga si Celine. Calix, bakit ba kasi? Bakit pati cellphone namin ay kukunin niyo? Panipi. Ma'am Celine, pero hindi ko rin alam. Basta Leon po ang order sa amin na kapag hindi namin gawin ay malalagot kami, tugon ni Calix. Does Kuya Joaquin know about this? Umasim ang mukha ni Alexa sa obvious naman ang sagot na tanong nito. Yeah, siya nga pala ang boss nyo. Inilahad na ni Calix ang palad sa harapan ni Alexa. Kinukuha na ang cellphone nito. Laylay ang balikat na dinukot naman ng dalagita ang may kikay na case na cellphone nito at busanggat ang mukhang ibinigay. I wish I had just gone to the States instead of here. Daig pa nating nakakulong na preso. Buti pa sa preso may TV sila, tayo wala, pagkatapos ay himutok nito. Hayaan mo na, baka may dahilan si Kuya Joaquin mo kaya ginagawa niya ito. Isipin na lang natin na para sa kapakanan din natin ito, naaawa man ay pag-alaw niya rito. Whatever, hinaing pa rin ng dalagita. Ang sama ng tingin nito sa mga lalaking nagbabaklas ng TV. Nahulog naman sa malalim na pag-iisip si Celine. Sorry, ano ba talaga ang nangyayari, Joaquin? Ano ang hindi namin dapat makita, mapanood o malaman ni Alexa at ginagawa mo ito? At muli na itanong niya sa sarili na sana ay naririnig ng kanyang asawa upang makakuha siya ng kasagutan. Gabi na pero ayaw pa ring dalawin ng antok si Celine. Patuloy kasi sa pagkabog ang kanyang dibdib. Nasa may balcony siya ng inuukopang kwarto. Nakasandal ang ulo niya sa poste at nakahalukip-kap. Tagusan ang tingin niya sa mga puno sa lalim ng kanyang iniisip. Nagpapapalpitate rin siya't nanlalamig. Kinakabahan pa rin siya na hindi naman niya maipaliwanag kung bakit. Basta ang alam niya ay may nangyayari sa labas ng villa. Ang hindi nga lang niya alam ay kung ano. Hindi mapakali na kinagat niya ang hinlalaking daliri. May nangyaring bang hindi maganda? Kay Joaquin, kay Ana, kay Lola Salome, sino sa mga mahal niya sa buhay? She sighed, hindi, mali, walang nangyayaring hindi maganda sa kanila. Siguro ay dala lang ulit ito ng pagbubuntis ko. Mabuting iinom ko na lang ito ng gatas nang makatulog na ako, at naiinis sa sariling litanya niya. Hindi na niya nagugustuhan ang itinatakbo ng isip niya. Exaggerated na. Lumakad siya palabas ng kwarto at bumaha sa hagdanan. Ang hindi niya inasahan ay mararantnan niya roon si Alexa na nagtitimpla ng galas sa may kitchen island. Bakit gising ka pa? Malumanay na tanong niya. Nagulat kaunti na nag-angat ng tingin ang dalagita. Mabilis na nagliwanag ang mukha nang makita siya. I can't sleep and I don't know why, ate. Panipi. Ang pinipilit niyang iwala na kaba ay bumundol ulit sa dibdib ni Celine. Parehas sila ni Alexa. Ibig sabihin may nangyayari o nangyari nga sa labas na hindi maganda. Nakatulog kasi tayo noong tanghali. Baka yon ang dahilan. Subalit pinili niyang hindi na iyon ipinahayag sa dalagita. Ayaw niyang mas madagdagan ang pangamba nito. Yeah, maybe. Napalabi si Alexa. By the way, do you want some milk, Ate Celine? It can help you falling asleep easily. When I was young, my mom used to bring milk to my room every night so I could sleep early and soundly. It became a comforting bedtime routine. Kami rin ng nanay ko. Lagi kaming pinapainom ni Ana ng gatas bago matuloy, ani at umupo sa isang stool. Really? Natuwa si Alexa. Kumuha na ito ng isa pang mug at ipinagtimpla rin siya. Where are they pala ate? Why weren't they present at your wedding?
Yusisa ni Alexa habang tinitimpla ang gatas. Patay na kasi sila. Bata pa lang si Anna noon nang magkasabay silang namatay. Panipi. I'm sorry Ate Celine, for asking. Panipi. Nalungkot man sa pagkaalala sa kanyang mga magulang ay hindi niya ipinakita sa dalagita. Okay lang. Matagal na iyon. Ngumiti ulit si Alexa at iniabot na ang gatas na ginawa nito para sa kanya. The truth is I'm nervous, Ate Celine, that's why I can't sleep. I'm worried about what's happening to Kuya Joaquin and Kuya Jasper, pag-amin ni Alexa nang umupo na rin ito sa isang stool katabi niya. Bakit naman? Dumagundong ulit ang dibdib niya na napatitig dito. I don't know po. I just have this feeling. Panipi. Sa tingin mo nagpapatayan na sila? Hindi seryosong tanong niya. Nais lamang niya sanang pagaanan ang atmosphere dahil seryoso na masyado si Alexa. Ang inasahan niya ay matatawa ito at itatama siya na hindi mangyayari iyon. Yes, that's possible. Lagi naman silang ganon, subalit ay seryoso na sagot nito. Nalukot ang mukha ni Celine. Dinagsa na talaga siya ng nervyos. Paanong laging ganon? Ay nako, Ate Celine, since my childhood, I've been seeing them fighting. Noon mga bagay-bagay lang ang pinag-aagawan nila like mga laruan, hanggang recently mga babae na. Panipi. Mga babae, naibulalas ni Celine. Ops. Napatikip ng bunganga si Alexa. Pinanlakihan niya ito ng mata. Suddenly, jealousy grew in her heart. Ano ang ibig mong sabihin na mga babae ang pinag-aagawan nila? Babaero ba sila? Panipi. Not really, but I've seen them argue several times because of their crushes before. And recently, it is about Ate Erica. Si Erica, layong ex-fiancé ng Kuya Joaquin mo pinag-awayan nila. Nag-isang linya na talaga ang mga kilay ni Celine. Nabuhay ang kanyang mga dugo nang wala sa oras dahil sa nalaman. Hind na talaga sila makakatulog nito. OMG, you don't know yet. Lumaki naman ang mga mata ni Alexa. Hindi, kaya sabihin mo sa akin. Ano ang nangyari sa tatlo? Panipi. Napakagatlabi si Alexa, at akmang tatakas ng kinuha na nito ang mug ng gatas na iniinom at tumayo. Dito ka lang, Lex. Magkwentuhan pa tayo. Hindi niya ito pinatakas. Marahan niya itong hinayla sa lelayan ng blouse nito. Malalagot ako kay Kuya Joaquin, parang maiiyak na sabi ni Alexa na bumalik nga sa kinauupuan nito. Hindi, dahil akong bahala, aniyang nginitian ito. Pekeng ngiti. So, ano, yun, Lex? Ano ang meron sa tatlo? Pwede nang call iyan ang mga labi ni Alexa na ngumuso. Ano na, nasabi mo na kaya tapusin mo na, inganyo niya rito. Matapos humugot ng ilang hininga ay nagpatuloy nga si Alexa. From what I heard, they had a huge fight, almost to the point of killing each other, when Kuya Joaquin was supposed to propose to Ate Erica, but he found out that Ate Erica went on a date with Kuya Jasper. Someone even sent him a picture of them together at a hotel. Panipi. Sa nalaman, pakiramdam ni Celine ay niyakap siya ng matinding kilabot. I also got angry with Kuya Jasper at that time. What he did was really below the belt, patuloy ni Alexa. Kaya pala ganoon kung magalit si Kuya Joaquin mo kapag magkasama kami ni Kuya Jasper mo, wika niya. You mean, pati ikaw ay ginustong agawin ni Kuya Jasper? Gitlang na ibulalas ng dalagita. Hindi naman siguro, matipid niyang sagot. Napa, si Alexa. Ikinahihiya ko na talaga si Kuya Jasper. He's insane. He's even crazier than I thought. Wala na siyang nasabi. Hinagod-hagod na lamang niya ito sa likod upang pakalmayan. Kinabukasan dala-dala pa rin sa dibdib ni Celine ang bigat at pag-aalala. Pakiramdam niya ay wala siyang lakas na bumangon. Ang ipinagpasalamat niya ay hindi sumabay ang morning sickness niya ang lungkot na nararamdaman niya. Ayaw mong kumain. Bakit? Nagtaka tuloy si Aling Cora nang pagsalo niya sa almusal ay hindi niya ginagalaw ang pagkain niya sa plato. Wala pa si Alexa dahil tulog pa raw. Hindi na niya pinagising dahil alam niya na katulad niya ay puyat ito kagabi. Wala po akong gana Aling Cora, mamaya na lang po siguro ako, malumbay ang tinig na sagot niya. Siya sige, sabihin mo lang kapag nagugutom ka, ha? Panipi. Opo, salamat po. Tumayo na siya't umalis sa hapagkainan nila sa labas ng villa.
Sakto na nagdatingan ang mga bodyguards. Nagyukuran sila sa kanya biglang pagbati bago nagsipagkain. Siya na may nagtungo sa gazebo ng villa. Doon ay nagmuni-muni siya. Hanggang sa kinain siya ng selos na naman nang sumagi sa isip niya ang pinagkwentuhan nila ni Alexa kagabi. So, iyon ang dahilan kaya naghiwalay sina Joaquin at Erica. Iyon din ang dahilan kaya bigla siyang pinakasalan ni Joaquin. Malinaw na pinakasalan lang siya dahil gusto nitong pasakitan si Erica. Nagrebelde ika nga katulad ng ibang heartbroken. Naghanap ng panakip butas para masabi lang na naka-move on na. Mapakita lang na kaya rin nilang magpalit agad ng karelasyon. Tumaas ang isang sulok ng labi niya sa inis. Naiinis siya dahil idinamay pa siya sa gulo ng buhay nila. Nanahimik ang buhay niya noon, masama ang ipinukol niyang tingin sa kanyang engagement ring. Maya-maya ay inalis niya at parang tanga na kinausap. Ikaw kasi, ikaw ang dahilan kung bakit ako nagsasuffer ngayon. Kung hindi sana kita nagustuhan noon ay wala sana akong pakialam kung binili ka ni Joaquin. Wala sana akong pakialam kung itatapon ka niya sa ilog. Kasalanan mo lahat. Akma na niyang iyong itatapon ngunit parang may pumihil sa kanyang kamay. Hindi niya magawa. Sayang. Milyon nga pala ang halaga nito, hanggang sa pagbawi na nga niya. Mabilis niyang isinuot ulit at nag-emote muli na hindi dinadamay ang singsing. Wala palang kasalanan ang singsing. Kung meron mang may kasalanan sa lahat ng pinagdadaanan niya ngayon, iyon ay walang iba kundi sarili niya mismo. Jean Astonia, magdusa siya. Naiyak siya kaya itinaas niya ang tingin upang pigaitan sa pagbagsak ng luha niya. Ayaw niyang umiyak. Mas bibigat lang ang dibdib niya kapag tiyak siya, nyog. Umaliwalas bigla ang mukha niya nang may makita siya sa taas. Madami kasi iyong nyog. Natakam siya sa nyog. Bigla ay wala na siyang naging pakialam kay Joaquin o ng kahit na sino. Ang gusto na lang niya ang makuha ang nyog na nakita niya. Aling Cora, masigla ng tawag niya sa caretaker ng villa na nag-aasikaso sa mga kamaka ng kalalakihan. Ano yun, Celine? Panipi, may panungkit po ba kayo ng prutas? Ngiting-ngiti niyang tanong. Kumikislap ang kanyang mga mata. Maghahanap ako. Bakit? Ano bang susungkitin mo? Leon pong nyog, sagot niya sabay turo sa hitik na bunga ng nyog. Kasabay ni Aling Cora na napatingala ang mga kumakaing bodyguards sa itinuro niyang puno. Subalit sabay-sabay rin silang napangiwi nang makita nila kung gaano yung kataas na puno ng nyog. Meron po kayong panungkit, ulit ni Celine sa katanungan niya. Pigil na ng tawa ang mga bodyguards. Napansin yun ni Celine kaya napasimangot siya sa mga ito. Sus Marius, kang bata ka. Saan naman ako kukuha ng panungkit ng ganiyang kataas? Sabi na ni Aling Cora. Wala po. Paano po ako makakakuha ng nyog? Ang excitement niyang makakakain ng nyog ay unti-unting nabura. Gusto mong kumain ng nyog? Akala ko ba'y wala kang ganang kumain? Wala po akong ganang kumain ng almusal pero gusto ko po ng nyog, panlilanaw niya. Siya, hayaan mo na ang nyog na yan. Ibibili na lang kita sa palengke mamaya. Pero ayoko po ng nyog sa palengke. Gusto ko po ang nyog na iyor, pamimilit ni Celine. Itinuro niya ulit ang napakataas na puno ng nyog. Para na siyang batang naiiyak at malapit ng mag-tantrums. Naku po, ang buntis. Napakamot sa ulo si Aling Cora. Tinginan naman sa isa't isa ang mga kalalakihan. Nasa mga mata nila na mukhang pare-parehas sila ng naiisip. Ang lagot na naman sila kay buntis. May alam ba sa inyo na umakyat, mga ayho? Alam nyo na, hindi pwedeng hindi pagbigyan ng buntis. Makakaapekto sa bata, sabi na nga sa kanila ni Aling Cora. May naubo, may napatigil sa pagsubo ng kanin, may napalunok, may tunungala sa nyog at napa-sign of the cross. At may parang tatakas pero pinigilan. Pagkatapos nga kumain ay sinubukan ng mga bodyguards na akyatin ang nyog na sa sobrang taas ay parang makakarating na sa langit ang sinumang makakaakyat hanggang sa may bunga. Kung ano-anong paraan ang ginawa nila. Subalit ang ending lawit lang ang mga dila nila at naging pawisan dahil kahit anong pilit at style nila sa pag-akyat ay wala man lang nakakalahati sa kanla. Pasensya na, Ma'am Celine, pero hindi talaga namin kaya, sabi na ni Calex nang maawa siya sa mga kasama. Wala talagang makakaakyat niyan, Celine. Maawa ka naman sa mga bodyguard mo, sabi rin ni Aling Cora. Sobrang nalungkot si Celine, naglalaway na tiningala niya ulit ang nyog kaysa ang magsalita. Gusto niya talagang kumain ng nyog.